So yan, good afternoon. So meron tayo ngayong refrigerator. So yan, pasa sa atin ng ref technician. So hindi niya ma-welding yung nabutas. Trinay niya na i-blazing pero hindi successful, kaya dinala na sa atin para itig welding. So yan, usually hindi natin yan matitig welding ito, mga evaporator, kasi napakahirap niyan. Kasi pag nagtig welding ka diyan, magkakaroon to ng pressure. Bubugaya ng pressure, may halong oil tsaka tubig. So meron akong technique na naisip. So nakailang refrigerator na akong wini-welding. Lahat naman successful. So yan, sabihin ko sa inyo ang sekreto mamaya once na welding ko na. So yan, tirahin muna natin. So yan, nakapatong na tayo. So mag-elect check na lang tayo, pero sigurado naman to, parang na tapang ko na yung butas. So yan, sabi ko sa inyo yung sekreto kung paano ko siya natitig welding. So yan, gumagamit ako ng napakahinang vacuum. Ito yung pang bleed namin to ng mga sakyan ng kotse. So yan, habang binibleed niya ng pakonte-konte, yung mga nabibuild up doon na pressure, walang nabibuild up na pressure kasi merong continuous na napakahinang vacuum na nagbabacuum sa system. Yan. Kasi pag walang vacuum, yung welding natin doon nag-splatter kasi may pressure na lumalabas dun sa butas. So yan. Yan, simple lang yung sekreto. So ito, hindi pwede ito pang vacuum kasi napakalakas nito. Ito talaga yung pinaka the best. Yung mahina lang talaga na vacuum. Kasi kung malakas yung vacuum, pag nag-weld pull doon, hihigupin niya yung matutunaw na aluminum, magbabara sa system. So ayan, nag-leak check na tayo. So ayan, kita nyo meron ng degree, nilagyan ko ng degreaser para makita natin kung bubula. Ayan, may karga ng 100 PSI yung system. So ayan, wala na. Okay na. So ayan, medyo madumi lang kasi hindi pa natin nalinisan. And dati na kasing inattempt ng may-ari na welding, kaya parang nasunog na talaga siya. Pero kung tig welding lang to, napakalinis sana nito. Yan. Okay na. Thank you.